Okay, so ngayon pag-uusapan naman natin ang about sa carbon market, the difference between carbon market and carbon footprint. So if we say carbon market, so it is a market in which we trade carbon emissions. So natitrade pala or naibibenta pala ang carbon. The market aims to encourage the companies to limit their emissions of the carbon dioxides. So it also wants to encourage countries to reduce their emissions para yun yung ibenta nila on the other emitter. Example sana, ang Pilipinas ay nakapag-emit ng 101 million tons of carbon dioxide. Okay? So example, sana nakapag-emit sila ng 101 million tons of carbon dioxide. Example, this is Philippines. And then, another one, ang China naman nakapag-emit ng 102 million tons of carbon dioxide. Ang required lang na binigay ng National Climate Change sa ating or sa China is only 101 carbon dioxide. And then, ang ibinigay naman dito sa Pilipinas ay nasa 102 carbon dioxide emissions per year. So ngayon, dito meron silang sobra na 1 million tons of carbon dioxide. While dito naman sa kabila, sa China, meron silang -1 wherein ay sumobra sila. So para hindi sila ma-file ng case or something, hindi sila singilin ng national climate change, ang ginagawa ni China is nakikipag-carbon market para ma-fulfill yung satisfaction or kaya para ma-fulfill or mabayaran mismo yung sobrang ginamit nila. So ang tawag doon is carbon market. So nagkakaroon ng auction or sales. Example sana, nakipag-communicate siya sa Pilipinas na kung saan bibilhin niya yung sobra or something na hindi nagamit na 1 million tons, and then yun yung ilalagay niya or something na ifo-fulfill niya para at least ay mabayaran niya pa rin ang 102 million tons. So, ang purpose ng carbon market ay ine-encourage ang mga bansa na mag-alat or magkaroon ng allowance doon sa emissions ng carbon. Upang sa ganon ay pwede nilang ibenta ito or pwede nilang maging income doon sa mga other country na nag-e-emit ng sobra-sobrang carbon dioxide. So as you can see here, meron siyang sobra or excess of greenhouse emissions. So it means ang gagawin niya, they purchase on the emitter B or on the other country. So tignan nyo ito So reduce or this is the real greenhouse gas emissions niya, pero meron pa siyang sobra or something hindi niya nagamit or something na hindi na-emit. Okay? Hindi nagkaroon ng emissions. So, konti lang. So, ang gagawin ay magkakaroon ng transaction with the other emitter wherein ibebenta niya ito as auction and sale by a mutual agreement. So, pwede rin palang pagkakitaan ito ng mga bansa natin, especially ang Philippines. If ever sobra-sobra or something na kulang yung ating na-emit based doon sa standard ng national climate change. Kasi nagbe-base lang sila doon sa number of populations ng tao doon sa pag-emit ng carbon dioxide. Na once na sumobra tayo doon, kailangan nating bumili ng carbon or kailangan natin bumili ng mga carbon sa ibang lugar or magkaroon ng carbon market upang sa ganon ay ma-fulfill yung na-emit natin na carbon dioxide. Okay? So, carbon trading market. So, in the carbon trading market, so kung ilan yung needed natin, as you can see here, kung ilan yung needed natin, yun lang dapat ang i-emit natin.
So hindi dapat tayo sumobra sa emissions ng carbon dioxide. Na once na nag-establish or nag-propose ang National Climate Change na ito lang yung carbon dioxide na pwedeng i-release dito sa bansang ito, yun lang dapat yung emit natin. Okay? Yun lang dapat yung i-release natin. Once na sumobra doon, we need to purchase a carbon doon sa ibang bansa. We're in kung saan yung alam nating sobra or kailangan natin makipag-trade na kung saan yung sobra-sobra yung kanyang carbon. Kapag sinabing sobra-sobra, yung mismong merong allowance. Okay? So kapag merong mga may allowance na carbon or something na hindi nila nagamit, yung required na carbon na i-emit nila, pwede nating bilhin. Okay? So yun. Next one is carbon footprints. So that is for carbon market. Kapag sinabi nating carbon market, there is an auctions or there is a purchase of carbon. Okay? Na kapag sumobra yung allowance or something sumobra doon sa standard, it means kailangan mong bumili. And at the same time, meron ding mga country na kapag kulang yung kanilang na-i-release na carbon dioxide, kailangan pwede rin din nilang pagkakitaan yon. Okay? So yon. Next, we have also carbon footprint. What do you mean by carbon footprint? So carbon footprint is the total amount of the greenhouse gas produced to support an activities directly and indirectly. So this is usually expressed in equivalent tons of carbon dioxide. So this is the equivalent tons of carbon dioxide in a particular product. Mamaya pag-uusapan natin. So, a carbon footprint can be calculated. So, kinakalculate siya or ine-estimate for an individual or an organizations or even an entire nations. So, the climate change impact resulting from each activity, and it is estimated by calculating the carbon footprints, which includes not just carbon dioxide, but also the methane, the nitrous oxide. So, ang carbon footprint, dito mismo kinakalculate kung ilang carbon or kung ilan yung mismong gases ang nai-release on that particular product. Okay? So, meron tayong kwento dito or something merong share or merong talinhaga wherein nakakapag-relate tayo dito sa carbon footprints. Na ang title ng mismong article na yon is How Bad Are Bananas? So the carbon footprint of everything. So this was written by Mike Berners-Lee, a new edition of an article entitled How Bad Are Bananas? Hindi mismo yung banana ang bad, kundi bago na-produce yung banana na yon or bago nagkaroon ng banana or bago na hinog yung banana, ilang carbon kaya ang kanyang na-emit or na-release? Okay? From the activities of the people, syempre mayroong mga activities na ginagawa before tayo makapag-produce ng banana. Tama ba? So meron tayong mga something na operations before we produce that particular banana. Kaya nga tinawag siyang How Bad Are Bananas? Because the banana before we produce, there are a different operations na ginagawa from land preparation up to harvesting. Meron at meron pa ring nagagamit na mga gases wherein siya yung nagko-contribute doon sa greenhouse natin. So napakahalaga na yung greenhouse natin or anong tawag na naman doon? So meron tayong ozone layer na kung saan yung ozone layer natin, siya mismo yung nagre-regulate ng temperature and at the same time siya mismo yung nagtatrap doon sa sobra-sobrang radiations natin. Kaya nga kapag nagkaroon ng pag-init yung mundo natin, anong mangyayari? Kasi release ng carbon dioxide, release tayo ng release ng mga gases wherein every one molecule of a gas, yan, pwedeng sumira ng 100 million. Okay? Pwedeng sumira ng 100 million of a molecule. Okay? Doon sa mismong ozone layer. So in every one molecule of carbon or gas,
can destroy 100 million of molecule in our ozone layer. Kaya nga ang ozone layer natin pabutas na ng pabutas or something na de-destroy na siya because doon sa mga ini-emit natin or nire-release natin na mga carbon. Okay? And then once na nabutas yon, wala na magre-regulate sa Pilipinas or wala na magre-regulate sa Earth natin. Once na yon ay nabutas, papasok or dire-diretso na yung 100% na radiations dito sa Earth natin. Wherein, tignan nyo yung Earth natin ha. Yung Earth natin, nababalance ito. Okay? Bakit siya nababalance? Kasi nga, syempre, nahahati yung Earth natin na merong day and night. So once na nababalance yan, nare-regulate mismo yung heat na napoproduce or something yung heat na i-release natin because meron lang portion yung sunlight kung saan siya pwedeng mag-interact sa Earth natin. And at the same time, after 12 hours, iba na naman or ibang sides na naman yung kanyang iinitan. Di ba? So, once na painit ng painit yung ating Earth, so what happened doon sa South Pole and North Pole? So, ang mangyayari sa South Pole and North Pole, yung mga yellow or something, yung mga snow na nandoon, or yung yung mga bergs of ice na nandoon, pwedeng matunaw. At kapag natunaw yon, magkakaroon ng increase yung level ng ating ocean. Once na nagkaroon ng increase yung level ng oceans natin, madaming mabuburang mapa or madaming mabuburang mga lupain. Because ang purpose ng iceberg sa North Pole and South Pole is para makontrol yung water or ma-regulate yung water doon sa oceans natin. Kaya nga hindi pwedeng magkaroon ng ang tawag doon, hindi pwedeng matunaw yung mga ice doon, 'di ba? Pero dahil nagkakaroon ng global warming, so doon nagre-reflect na yung mga ginagawa natin ay bumabalik din sa atin. Okay? Kaya nga yung mga carbon ay dapat bawasan natin. Kaya sinulat ang How Bad Are Bananas upang sa ganon makarealize tayo na lahat pala ng ginagawa natin or pinoproduce natin bilang isang agriculturist ay nakakaapekto na rin pala sa environment natin. 'Di ba? So, that is the banana. So, carbon footprint of banana supply chain. So, the carbon footprint of the banana industry is spread across the entire value chain, which can be divided into 3 broad steps. So, ang carbon footprints ay nangyayari during production, packaging, transport, shipping, and ripening. Doon pa lang sa tatanim mo or doon pa lang sa paglaland preparation mo, gumagamit ka na ng mga machinery. So, na yung machinery na yon ay nagre-release ng carbon dioxide. Doon pa lang sa pag-prepare mo ng land, doon pa lang sa planting, doon pa lang sa pag-a-apply natin ng fertilizer, doon pa lang sa pag-harvest, doon pa lang sa maintenance, sa weeding, sa pag-a-apply ng herbicide or pesticide, it could affect the carbon or it could affect also in the depletions of ozone layer, 'di ba? So, lahat ng mga activities na 'yon, ang tawag mo doon, carbon footprint. Siyempre inaapakan natin or something ginagawa natin. Nagpo-proceed tayo. Once na nagpo-proceed or naggo-go forward tayo, it could affect the ozone layer, especially yung mga ina-apply natin na mga synthetic, 'di ba? So yung insecticide, mga herbicides, lahat ng mga chemicals, it could affect the carbon or the ozone layer. Okay? So as you can see here, in the farm, yeah, this is also a carbon footprint by supply chain element. So sa farm pa lang, nagkakaroon na ng operations, refrigerations, and fertilizations. And then, sa electricity naman during storage. So lahat ng mga ito ay
part ng carbon footprint na nagre-release ng gases that may affect yung mismong ozone layer natin. So, tingnan natin itong carbon footprint breakdown ng banana. Ilan yung carbon dioxide emissions per banana? Per banana to sa isang bunga ng banana, ilang percent kaya ang nare-release niya na footprint or na gases? So, pwede niyong basahin yung mismong article, that is the Banana Carbon Footprint Case Study. During transportations, as you can see, 36%. So, sa transportations pa lang, ang taas nung carbon emissions. Another one ay 29%. Tingnan nyo during farming, like yung pag-release natin ng nitrous oxide, pag-release natin ng ang tawag dito, methane, so 29%. Another one is packaging, 9%, disposal, 15%, and then yung retail or pagbebenta, that is 11%. According yan sa Banana Carbon Footprint Contribution by Source. So, you can search yung mismong breakdown of the activities wherein mas mataas ang contributions ng transportations and farming. Okay? So meron tayong equation dito to calculate the greenhouse gas emissions of the banana. So sa banana lang to So wala pa sa rice, wala pa sa hog productions. So nasa partial component lang tayo. Wherein banana production lang ito. How much more sa vegetable production, sa ornamental productions, doon sa chicken productions. So lahat yon pwedeng i-calculate yung greenhouse emissions. Okay? So AD, that is the activity, times emission factor is equal to greenhouse gas emissions. So as you can see this is an example of personal carbon footprint. Okay? So wherein, ito yung daily activities natin. So kapag garbage, 6 person, so 1/2 kilogram per day of garbage times 365. Okay? So 182.5 kilogram per year. 30.41 kilogram naman per person. Okay? So ito ay 6 person na nagko-contribute ng greenhouse gas. So per year, nasa 91.23 greenhouse gas emission per year ang nai-release natin. Sa garbage pa lang yan or sa basura. How much more sa pagkain? So example sana, ang kinain mo ay isang meat. So 30 kilogram per year per person at 1 kilogram yung meat. I-assume na natin na 18.5 kilogram carbon dioxide ang na-release ng meat na yon, especially from production up to retail. 'Di ba? Nung bilhin mo, ilan kaya ang na-consume niya or na-emit niya na carbon dioxide? Or ilan kaya yung na-release niya na carbon dioxide? And that is 18.5 kilogram carbon dioxide. So 30 days, time is 18.5 o 30 kilogram of meat per year ang kinakain natin times 18.5, that is 555 kilogram. And so on and so forth. So meron ito sa module ninyo, wherein meron ding transport, clothing. Siguro sa atin sobra-sobra yung transport kasi sa atin mismo galing yung yung sasakyan, especially kapag meron tayong mga sariling sasakyan. Clothing, electricity, flight, petroleum, recycling. Yan. So kapag i-compute natin, ang na-emit natin every year na carbon dioxide is 1,238.177 kilogram or 1.2 tons. Okay? 1.2 tons. So balik tayo dito sa ating discussion last time na yung 1.2 tons ay tugma dito sa ating 2016 ang tawag doon, 2016 na article wherein ay
Yung 1.2 tons, ito yung per person based on the population of 103 or based dito sa nirelease na article ng Worldometer na 1.22 tons ang na-compute nila noong 2016. Eh ngayon 2024 na. So ilan kaya yung na-release na natin na carbon dioxide per person? Okay? So yun yung assignment natin. Ano? Ilan na yung mismong per year na na-release ng isang tao kung ang population niya ay ngayong 2024. But as you can see, yung carbon emissions natin per capita sa buong mundo is 4.79. Yan yung average sa buong mundo. Okay? Pero sa Pilipinas, specifically Pilipinas, 1.22. So, tugmang-tugma dito sa dito. So, 1.22 or 23 tons. Okay? So, yun. So, may GHG is 1.238,177 tons. Ita-times mo yan sa per hectare. So, 0.192 hectare per tons times 1.17. So, ang average of greenhouse gas per hectare is 0.278. Okay? So, ito yung active or molecule na present doon sa atmosphere natin. Okay? So, the world average forest has an absorption capacity of 0.192 hectares per metric tons of carbon dioxide per year. Since not all land is as productive as a forest, we multiply by an equivalent factor of 1.17 GHA per hectare to compensate for bioproductive inequalities. That is 0.278 GHA. As you can see, ang na-absorb lang per hectare or per hectare nung ating carbon is 0.192. Pero sa atin, ang na-release natin is 0.278. Kaya kailangan magtanim tayo ng puno per hectare. Per tao, kailangan makapagtanim ng 1 hektarya ng puno para at least merong mag-a-absorb doon sa kanyang nirelease na carbon dioxide. Di ba? So, yun. If you have any questions regarding dito sa calculations and then doon sa carbon market and ano tawag doon? Carbon market and carbon footprint, ay pwede niyo akong tanungin. So paki-review ito kasi lumalabas din sa mga exams ninyo. Especially kapag sa essay. Ano? So thank you very much guys and God bless.